Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa, kayong narito sa loob, kayo na rin sa mga online at doon po naman sa patuloy po na sumasama po sa ating gawain na naroon po sa ibang bansa. Kumusta po kayo? Meron po kasing paraan ng pagbati sa mga tao. Pag sinasabi kong kumusta, ang karamihang sagot nila, pagka maayos ang kanilang kalagayan ay nananariwa. No? Kumusta kayo? Nananariwa ho ba? Alam po ninyo, kasi kaya ko po sinasabi ganon, yung pong ubas, maganda pag sariwa. Anong tawag sa ubas na natuyo? Pasas. Kaya nga ano po kayo? Ubas o pasas? Pag sinabi po niyong pasas, nanunuyo ang buhay ninyo. Pag sinabi niyong ubas, nananariwa ang buhay ninyo. Kumusta kayo? Amen, nananariwa. Purihin po ang pangalan ng Panginoon at ako pinatutuwa na sa umagang ito ay napagtagumpayan ninyo yung espiritu ng katamaran. Bakit po? Sapagkat bumangon kayo ng maaga at nagpunta kayo sa bahay ng Panginoon. At sasabihin ko po na wala nang pinakamagandang lugar sa buong mundong ito, kundi yung tayo po'y nasa loob ng bahay-sambahan at sama-sama nating pinupuri ang pangalan po ng ating pong Panginoon. At sa araw pong ito, tayo po'y magpapatuloy sa ating pong mga ginagawang pag-aaral. At ako po personal ay excited dito po sa ating mga pinag-aaralan sapagkat ito po'y mga katuruan na akin pong masasabing nasa kapanahunan. Sinabi ko pong nasa kapanahunan dahil po sa ito ang sandali na kinakailangan pong malaman ng mga mananampalataya kung sino at ano sila sa atin pong Panginoon. Noong pong nakaraang linggo, kasi po ang ating pong paksa ngayon ay yung pong believers' spiritual powers. Yung pong kapangyarihang spiritual ng mga mananampalataya. Sapagkat isang bagay po ang ating makikita ngayon na believers today, most of believers today, natatalo sila sa digmaan na kanilang nilalahukan dahil hindi nila alam kung sino at ano sila kay Kristo Jesus. Most believers lost their battles today because they don't know who and what they are in Christ Jesus. Kailangan po alam natin yung ating identity. At ito ho ay nakalulungkot na nangyayari po sa marami mananampalataya ngayon. Sinasabi nilang sila ay Kristiyano, subalit patuloy na natatalo sa labanan ng pamumuhay sa mundong ito. At ang dahilan po ay ito, kulang sila doon po sa ating pinag-aaralan at pag-aaralan pa na spiritual power, kapangyarihang spiritual na ibinigay ng Diyos sa lahat ng mga mananampalataya. Kaya nga kung tayo po makikinig na mabuti ngayong umagang ito, madidevelop po, malalaman natin kung ano ang ating identity. Subukan nga po natin. Sino ang naniniwala na sila'y lalaki? Taas ang kamay. Okay. Kasi pag iniisipan nyo, lalaki ba ako o babae? Meron kayong problema, meron kayong identity crisis. Kaya nga, sa Kristiyano, kapag ka po ang ating spiritual identity hindi natin alam, malamang po, madalas kayo matatalo ng ating pong kaaway. Kaya nga ito pong ating pag-aaralan ito ay napakaganda po sapagkat ito po'y nagtutulak sa atin upang tayo po'y magkaroon ng masidhing pagnanasa na tayo po'y lumago pa sa ating buhay pananampalataya at hindi lamang yon, kundi magkaroon po tayo ng kapangyarihan na malalabanan po natin ang ating pong mga kaaway. Kaya nga po nung nakaraang linggo ay pinag-aralan po natin yung the power of the Word of God. Yung pong kapangyarihan ng salita ng atin pong Panginoon. Kung yung matatandaan, atin pong napag-aaralan din noong mga nakakaraan na kung paanong tayo binigyan po ng tagubilin ni Apostol Pablo na mahalaga na we need as believers to put on the whole armor of God. Atin pong isuot ang buong kagayakan ng pandigma ng isang mananampalataya at isa po sa atin pong armas
na ginagamit po sa pakikipagdigma ay yung sinasabi pong not only the helmet of salvation, kundi sabi po rin ay the sword of the Spirit. Yung pong tabak ng Espiritu ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya nga po sinasabi rito, merong kapangyarihan ang salita ng Panginoon. Ang salita ng Diyos ay buhay. Buhay po ito sapagkat every time po na binabasa nyo ang salita ng Diyos, nagkakaroon ito ng mga panibagong kahulugan. Nagkakaroon ito at nagbibigay sa atin ng inspirasyon. Yung hindi natin nakita noong nakaraan, sa muling pagbabasa natin ng salita ng Diyos, nakikita natin ngayon ang makabagong revelasyon, kapahayagan na binibigay ng Diyos. Kaya nga sabi po ito, ang salita ng Diyos is quick and powerful, alive, buhay ang salita po ng atin pong Panginoon. Amen po ba? Kinuha po yung salitang sword of the Spirit o yung tabak ng Espiritu mula po roon sa tabak, espada, tawagin po natin na ginagamit po ng mga Roman soldiers noong araw. Meron po mga espesyal na kawal ng Romano. Kung tawagin po sila yung mga legionnaires. At ito pong mga kawal Romano ito, meron po silang tabak. At yung pong kanilang tabak, ang tawag noon ay Makaira, at dinagdagan pa isang pangalan na tawag po nila Gladius. Galing po sa salitang gladiator Gladius. Ito po ay tawag dito 24 inches na tabak. Maiksi lang man po. At ang sabi po, itong Makaira na ito, itong tabak na ito, ay double-edged sword. 2 talim po yan magkabila. Ginawa po at nalikha ito na ganun lamang kahaba sapagkat sa mga Roman soldiers, madali po nilang naiwawasiwas. They easily, sabi rito ay, natataga nila yung kanilang kaaway kahit anong point. Dito, kaliwa, kanan. Napakabilis po, hindi katulad ng tabak ng mga ibang mga sundalo ng araw na pagkakahaba-haba, nahihirapang itaas. Pero mga Roman soldiers, they can easily weld their swords at natapatay nila ang kanilang kaaway. Ganon itinulad ang salita ng Diyos. Mabilis. Magagamit natin anumang oras na kung saan matatalo po natin ang salita, ang ating kaaway, because the Word of God is so powerful. Amen po ba? Kaya nga, ngayon po namang umagang ito, ang ating pong pag-aaralan, ay hindi po yung living Word of God, yung kapangyarihan ng salita ng Panginoon, kundi ang ating pong pag-aaralan ngayon, the powerful name of Jesus. Ang makapangyarihang pangalan ng ating pong Panginoong Jesus. Tinan po muna natin, basahin po natin ng Philippians chapter 2, verses 9 hanggang dito po sa verse 11. Ganito po sinasabi ng salita ng Panginoon, therefore, God exalted Him to the highest place and gave Him the name that is above every name, that in the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat sa umagang ito, meron po kaming isang nakaka-bless na pag-aaralan sapagkat ito po'y makatutulong sa amin, lalong-lalo na po sa kapanahon ng ito, na naglipa na, Panginoon, ang mga maling katuruan, naglipa na po, Panginoon, ang maraming iba't ibang mga bagay na mag-aalis sa amin sa tunay na pananampalataya sa inyo. Salamat po. Samahan po niyo kami at ang banal na Espiritu mo siyang gumabay po sa amin. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen. Amen. Kaya nga, katulad ng sinabi ko sa inyo ay marapat po na malaman natin na tayo bilang mga tinubos na ng kapangyarihan ng salita ng Panginoon ay merong kapangyarihan. Meron pong ibinigay sa atin na kapangyarihan sa pamamagitan po ng pangalan ng ating Panginoon. By the way,
tanong natin, what's in a name? Ano ba ang pangalan? Sa Bible times po, ang mga pangalan po ay mahalaga. At bawat pangalan ay binibigay noon ay meron pong kahulugan. Say for example, the name Eve. Eve means the mother of all living things. Yung pong pangalan ni Jacob, ibig sabihin na deceiver, supplanter, mandaraya. Kaya nga pinalitan po yung pangalan Jacob from Jacob to Israel, nang ibig pong sabihin ng Israel ay Prince of Peace, Prince of God. Abraham means the father of all nations. Bawat pangalan po na binibigay sa banal na kasulatan ay merong kahulugan. Sa atin po, sa kasalukuyan, ay nakikita natin na marami mga magulang na rin po ang nagbibigay ng naggagandahang pang mga pangalan. Isinusunod pa sa pangalan ng mga artista ang ilan. Sa bundok, iba. Siguro matutuwa kayo sa Inararo po, meron tayong isang pastor doon na katutubo na ang pangalan po niya si Pastor Walastik. Hindi ho ako nagbibiro. Pastor Walastik. Kakaibaan ho. Kaya nga tanong ko ano ba talaga ang nasa isang pangalan? Kasi doon ay, basta may napunta yatang ibang tao ron, nalaman na gano'n ang pangalan, ang pangalan na ipapangalan na sa kanilang mga anak, isusunod doon sa pangalan na kanilang nakilala. Pero ito po ang ating tandaan. Bawat bansa ay meron tayong tinatawag ng mga national heroes. Meron silang tinatawag ng mga bayani po nila. Kaya nga, yung pong mga pangalan ng mga bayani nila, kanilang isinusulat. At po isang paalaala lamang, kailanman, huwag niyong tatawagin si Jesus na inyong hero. Jesus is not a hero. Si Jesus ay hindi isang bayani, sapagkat ang isang hero po, namatay lamang siya para sa kanyang bansa, para sa kanyang bayan. Si Jesus namatay, hindi lamang para sa Pilipinas, kundi siya namatay para sa lahat ng tao dito sa buong mundo. And that is the powerful name of Jesus. Sa pangalang Jesus, nakita po natin nagtamo ng kaligtasan ang lahat ng mga tao. Kaya nga, sabi ng iba ay, a lion dies and leaves a skin, but a man dies and leaves a name. Subalit ang pangalang Jesus, naiwanan ang pangalang Jesus na nakilala hindi lamang ng iilang tao, kundi nakilala ng buong sanglibutan. Sapagkat ang sabi rito sa ating pong binasang talata ngayong umaga, therefore, God exalted Him to the highest place. Itinaas siya ng Diyos sa pinakamataas na dako at binigyan siya ng isang pangalan and gave Him the name that is above every name. Pangalan na higit na mas mataas kaysa sa sinuman at anumang pangalan na nandito sa buong mundo. Bakit po? Ganon ang kanyang pangalan. Sapagkat sabi po, because in that name, the name of Jesus, pangalang Jesus, bawat tuhod ay luluhod. Nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at bawat dila ay magsasaysay at sasabing, si Jesus ang Panginoon. And this is the very reason why we said that Jesus has the highest place. Siya naroon sa pinakamataas na dako, hindi siya ang naglagay doon. Ang Ama ang naglagay sa kanya roon at binigyan siya ng pangalan na mas mataas kaysa sa lahat ng pangalan. Kaya nga ang ating pong pag-aaralan ngayon ay the powerful name of Jesus. Yung pong makapangyarihang pangalan ng ating pong Panginoong Jesus. Bagamat meron pong mga tao ngayon ang pangalan ni Jesus, by the way, meron po ba ritong Jesus? Wala, sa sabungan lang meron yata Kristo. Jesus. Pero hindi po natin maikukumpara yung Jesus na nandito sa lupa ngayon doon sa Jesus na sinasabi po at tinuturo ng salita ng Panginoon. Ngayon po, bakit po sinabi rito na
pinakamataas na pangalan. Lahat ng tuhod ay luluhod. At sabi po ito, sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa. Ibig po sabihin, Panginoon, ng salitang ito ngayon ay ito, lahat ng tao, anuman ang kanyang kalagayan, siya man ang may pinakamataas na pinag-aralan, siya man ang pinakangkilalang tao sa buong mundong ito, darating sandalit panahon, ang sabi po ng banal na kasulatan, ang kanilang mga tuhod ay luluhod at kikilalaning si Jesus ang Panginoon. Sa lupa, sa ilalim ng lupa, meron bang mga nilalang sa ibabaw sa ilalim ng lupa? Meron po. Sapagkat ang sabi po ng banal na kasulatan, after na si Jesus ay nabuhay na maguli, He went down into the pit. Siya bumaba sa kailaliman. Sino ang binabaan niyang po roon? Yung mga nandoon na mga tao. At ang sabi po, maging yung mga nasa ilalim ng lupa, mga patay o buhay, saan man sila naroon, darating sandalit panahon at ngayon ang panahon ng lahat ng mga tuhod, lahat ng tao ay kikilalaning si Jesus ang Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Kaya nga ito po'y napakahalaga. Kaya sa lumang tipan, sa bagong tipan, makikita po natin ang pangalan lamang na ibinigay ay ang pangalang Jesus. Tingnan po natin. Ito po ang sinabi rito sa Philippians chapter 2, verses 9 to verse 11, ay pinatotohanan pa, noon pa, dito sa Isaiah chapter 45, verses 22 to verse 23. Ano po ang sabi rito? To me, turn to me and be saved, all you ends of the earth, for I am God and there is no other. By myself I have sworn, my mouth has uttered in all integrity a word that will not be revoked. Hindi pwedeng bawiin ang salitang ito. Before me, ang sabi po rito, before me, every knee will bow. By me, every tongue will confess. Saan binanggit ang salitang ito? Sa Old Testament, meaning to say, mga kapatid, Jesus existed. Si Jesus ay lumitaw. Hindi lamang ng panahon na siya sinilang, kundi maging doon pa sa lumang tipan. In the very beginning, nando na ang Panginoon. At siya po ang sinasabi na salita, the Word of God. And we know that everything, lahat ng narito sa lupa are created by the Word of God. At ang sabi ng banal na kasulatan, lahat ng mga bagay na narito sa mundo ay nalikha dahil sa pangalang Jesus. Amen po ba, mga kapatid? Kaya nga ito pinapakahalaga, ang sabi po ng Panginoon sa Old Testament, for I am God and there's no other. Wala nang iba pang Diyos. At sana po ito maliwanag sa lahat ng pamilya ng Calvary Temple, wala na tayong ibang Diyos pa maliban sa atin pong Panginoong Hesus. Amen po ba? Kaya nga ito po ang binabanggit dito po sa salita ng ating Panginoon na ating pong binasa. Wala nang iba. Sabi rito, my mouth has uttered in all integrity a word that will not be revoked. Ang kanyang sinabi, hindi na pwedeng bawin, hindi na pwedeng alisin. Before me, sa Old Testament po, every knee will bow. By me, every tongue will confess. Ang sabi po rito, sa Old Testament, kung natatandaan po niyong kasaysayan, nang utusan ng Panginoon si Moses na ilabas ang bansang Israel, Ehipto, tinanong ni Moses ang Panginoon. Ang sabi niya, Panginoon, kung ako'y tanungin ni Paraon kung sino ang nagsugo sa akin, sino ang sasabihin kong nagsugo sa akin? Ang sabi ng Panginoon kay Moses, tell him that who sent you is the I am. Sabihin mo na yung nagsugo sa iyo, nagpadala sa iyo, ang pangalan niya ay I am. Makikita po natin sa New Testament, dineclare ng ating Panginoong Hesus ang mga salitang I am. I am the water of life.
I am the light of the world. I am the bread of life. I am the peace. Lahat po ng I am, binanggit ng ating pong Panginoon. Kaya nga, ito po ang ating pakakatandaan. Si Jesus, hindi lamang po siya lumitaw sa New Testament in the very beginning. John chapter 1, verse 1. Maliwanag po yan, na kung saan ay sinasabi ron na nando na, bago pa ang lahat, nando na ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga, ito po yung napakahalaga na maunawaan po ng bawat isa po sa atin. Kaya sa pamamagitan po ng Bible, itong salita ng Diyos, ating pong mapapatotohanan kung paano si Jesus ang Diyos. Kung paano si Jesus ay nando na, even in the very beginning po, nando na ang ating pong Panginoon. Dito po sa John chapter 17, verse 11, ang sabi po rito, I will remain in the world no longer, but they are still in the world. And I'm coming to you, Holy Father. Protect them by the power of your name, the name you gave me. Tinan po ninyo, ang nagsasalita po rito, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Ang sabi rito, I will remain. Ako'y mananatili pa sa mundo ng ilang panahon. Subalit sila'y nasa mundo pa. At ako'y lumalapit sa iyo, Holy Father, protect them by the power of your name. Pangalagaan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ano yung pangalan niya? Nasabi po rito, your name you gave me. Maliwanag, di po ba? Protektahan mo sila, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. At ano yung pangalan yon? Yung pangalan na ibinigay mo sa akin. Ano ang pangalan binigay sa kanya? Jesus. Amen. Kaya nga, bagamat, sabi nga po ng iba, tayo raw ay mga grupo ng mananampalataya na merong 3 Diyos. Sabi nila, kung ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, ang Holy Spirit ay Diyos sa inyo, 3 Diyos ninyo. Nakadinig na po ba kayo na ganong argumento sa inyo? Meron na kayo nakausap na ganong mga tao? Sapagkat sa kanila, kanilang paniwala, yung Ama, yun din ang Anak. Yung Anak, yun din ang Banal na Espiritu. Kaya nga, isa lang, sabi nila, isa lang. Subalit sa atin po, we believe in the Trinity. God the Father, God the Holy Son, and God the Holy Spirit. Ngayon po, mahirap isipin talaga. Kung paano pa natin marireconcile Father, Son, Holy Spirit, one God. Ang sabi ng Bible natin, binasa kanina, isa lang ang Diyos. At ito po ang malabis na pinangangambahan o sinasabi pong ginagawang issue, argumento, na sinasabi nilang 3 ang Diyos natin. Hindi po. Meron tayong isang Diyos na merong 3 persona. We believe. Tayo po naniniwala sa Father, Son, Holy Spirit, 3 person in one Godhead. 3 persona sa isang pagka-Diyos. Maliwanag po ba yon? Kasi ang iba, hanggang ngayon, kinukwenta pa nila kung paano nangyari yun. Mahirap po talaga ipaliwanag ito sapagkat sabi ng Biblia, ang mga lihim na bagay sa Diyos yan. Madalas yung ginagamit pong halimbawang ito at ito binigay ko na ng mga nakakaraan. Sino po sa akin ang magpapaliwanag dito? Bakit ang pulang baka na kumakain ng berding damo ay naglalabas ng puting gatas? Meron bang gusto magpaliwanag? Bibigyan ko kayo kahit 5 minuto o 1 oras na. Ipaliwanag ninyo bakit ang pulang baka kumakain ng berding damo naglalabas ng puting gatas. Mahirap ipaliwanag, pero nandyan. Nakikita po natin, mahirap ipaliwanag. Father, Son, Holy Spirit, one God. Pero nandyan. At nakita po natin ang kapahayagan ng one God na yan through Jesus Christ, the Son of the Father, na naparito sa ibabaw ng lupa, na kung saan po doon natin tinanggap ang lahat ng ating pong mga kaligtasan.
Amen po ba mga kapatid? Kaya nga, huwag niyong pagbuhusan ng pansin o ng pag-isip. Paano nga bang nangyari? Kaya nga pag uwi po ninyo, please, huwag niyong ubusin ang inyong pag-iisip. Paano sinasabi ni Pastor na Father, Son, Holy Spirit, one God, kakamatayan na ninyo, hindi pa rin yung masosolve. Sapagkat Diyos ang nakakaalam nun. Amen po ba? Ang mahalaga po, meron tayong Jesus, pangalang Jesus, na ibinigay po sa bawat isa po sa atin. Kaya nga, ito po yung maliwanag dito po sa Matthew chapter 28, verse 19. Ang sabi po rito, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Kaya nga, ito po, pag tayo po yung nagbabautismo, ang ating mode of baptism sa tubig po, ay sinasabi natin, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Yung iba naman, sinasabi nila, kaya nga, sila, kung mag-baptize sila, yung ayaw pong maniwala sa Trinity, ang sabi po nila, kasi sinabi ni Pedro dito, totoo naman yon. Sa Acts chapter 2, verse 38, Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Sa atin, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Sa kanila, sabi nila, sa amin, wala na nun. Basta, in the name of Jesus Christ. Ito pong dalawang ito ay hindi nagtatalo. Bakit po? Sapagkat sinabi ko sa inyo kanina, they are three person in one God. Tatlong persona sa iisang Diyos. Lakip-lakip po sila. Kaya nga, pag sinabi natin, I baptize you in the name of Jesus, that means sila binaptismohan natin sa iisang Diyos. Ano yung isang Diyos? Father, Son, and Holy Spirit. Nakukuha po ba niyo? Parang mahirapan ho. Kahit ho ako hanggang ngayon, hindi ko pa rin matuklasan ang hiwaga ng Trinity. Ang akin ho natuklasan, sampalatayanan ko lamang ang sinasabi ng salita ng Diyos at magiging maayos ang ating buhay. Amen po ba mga kapatid? Kaya nga ito po yung napakahalaga na matutunan po natin kung bakit merong kapangyarihan ang pangalan po ng ating pong Panginoon. Kaya sabi po rito, sa pangalan lamang ni Jesus, luluhod ang lahat ng mga tuhod, bawat labi ay magsasaysay, magpapahayag na si Kristo ang Panginoon. Ngayon, bakit po sabi natin na powerful name ang pangalan ni Jesus? The name of Jesus is the most powerful name. Ano? The most powerful name. And we have salvation in His name. Sinabi po na makapangyarihan ang pangalan ng ating pong Panginoon sapagkat sa Kanyang pangalan, meron po tayong kaligtasan. Acts chapter 4, verse 12. Sundan po ninyo ako. There is no one else who has the power to save us. For there is only one name to whom God has given authority by which we must experience salvation, and that is the name of Jesus. Maganda po na maging maliwanag po ito sa atin. Ang sabi po ng banal na kasulatan, walang pangalan sa silong ng langit na binigyan ng kapangyarihan upang magligtas sa bawat isa po sa atin. Ito ay yung pangalan lamang ni Jesus. Isa lamang ang pangalan na binigay ng Diyos upang ang mga tao ay magkaroon ng kaligtasan, at ito po ay ang pangalan ng atin pong Panginoong Jesus. Kaya whoever testify na siya'y na-save liban sa pangalan po ng atin pong Panginoong Jesus, mali ang kanyang natutunan na paraan ng kaligtasan. Hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng pangalan ng kung sino-sinong santo. Amen po ba? Isipin po ninyo, katulad ng sinasabi ko sa inyo, yung pong pangalang Jesus,
nandun na ang lahat. In the Old Testament po, ang pangalan ng Diyos noon ay sinasabing not only I am, tinawag po siya na Yahweh, Jehovah. At ang Father noon ay nakikilala sa pamamagitan po ng mga bagay na kanyang ginagawa. Nakilala siya na Jehovah Jireh sa pamamagitan po ni Abraham, kung paano sinabi ni Abraham, ang Diyos ang nag-provide ng handog para sa kanya. Jehovah Jireh means the Lord, our provider. Sinabi rin na banal na kasulatan ng Panginoong Diyos, ang Ama, tinawag din po siyang Jehovah Shalom, Diyos ng kapayapaan. Tinawag ang Panginoon noon na Diyos ng kagalingan. Kaya nga, kung ano ang pangalan ni Jehovah noon, kanyang sinabi ngayon, lahat ng ginawa ng Father noong nakarang sa lumang tipan, kung paano siyang nakilala sa kanyang kapangyarihan, yun din po naman ang kapangyarihan na nilalaman ng pangalan po ng ating Panginoong Hesus. He is our peace, He is our healer, He is our salvation. Lahat po, nando na sa pangalang Hesus ang lahat ng ating pangangailangan. Kaya nga, ang sabi po rito, wala nang ibang pangalan na sukat ikaligtas ang tao maliban sa pangalang Jesus. Amen. Kaya nga, kung gusto niyo ng kaligtasan, noon po ay, noong pong panahon namin, ang mga priest, hindi na kinakailangan kami pumunta sa simbahan at pumunta sa confessional box para mangumpisal. Dinadalaw po kami ng mga pari noon sa loob ng kwarto ng aming mga silid paaralan at binibigyan siya ng time. Bibigyan siya ng silya sa isang sulok at ang sabi, lahat ng gustong maligtas, lumapit sa akin. Nangungumpisal po kami doon sa loob ng classroom sapagkat ang aming paniniwala, si Father ang makapagbibigay ng pagpapatawad sa aming kasalanan. But hindi po yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi tayo dapat lumapit sa sino mang tao upang tayo magkaroon lamang ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Hindi tayo dapat lumapit sa anumang relihiyon para magkaroon tayo ng kaligtasan. Hindi sa sino mang pinuno ng mga religious group ang makapagliligtas sa atin. Hindi pastor. Amen. Ni hindi ang katabi ninyo. Talungin mo katabi mo, kayang ba akong iligtas? Hindi. Sino makapagliligtas lamang? Yung pangalan na inilagay sa banal na kasulatan, walang iba kundi ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Why? Because there is power. At ang power na yan, nagdadala sa atin ng atin pong mga kaligtasan. Amen. Kaya nga, yung iba ho, pag gustong umani ng maganda sa kanilang farm, lalapitan si San Isidro Labrador. Sana po magkaroon ako ng harvest na maganda. Pag may sakit, may nilalapitan din. Sino ba yung santong may sugat na natatandaan ko po yun, yung nilalapitan ng mga may sakit yung bang nakalabas yung tuhod na may sugat, tapos may aso. Yun daw po ang nagpapagaling ng karamdaman. Yung iba naman na hindi manganak-nganak, gustong magkaanak, dumadayo pa sa Ubando, Bulacan. Santa Clara, Pinumpino, ako po ay bigyan nyo. Humihingi ng anak. Kanino? Kay Santa Clara. Mga kapatid, hindi na kailangan gawin natin ng yon, mga yon, sapagkat sa pangalan Jesus lamang, punong-puno na ng kapangyarihan. Kailangan mo na anak, tawagan mo si Jesus. Kailangan masaganang ani, tawagan mo si Jesus. There is power in the name of Jesus. Amen. Kaya nga ito po ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan na mahalaga na matutunan po ng bawat believers sa kasalukuyan. Kaya nga sabi ko sa inyo, maraming digmaan na tatalo tayo sapagkat hindi natin alam kung sino at kung ano tayo kay Kristo Jesus. Tayo po mga anak ng Diyos. At bilang mga anak ng Diyos, sinabi sa atin, may kapangyarihan ng pangalan ng Panginoon upang magdala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Amen po ba mga kapatid? Kaya nga,
Anytime po. At ngayong umagang ito, kayo mga nandito, kayo na rin naka-online, nanonood, if ever na tayo meron pang katanungan about our salvation, wala na ibang kasagutan niyan kundi ang Panginoon lamang. Kaya nga kayo mga nagtuturo sa CU, huwag niyo sasabihin, gusto mong masave, mag-attend ka ng CU. Hindi CU ang nagliligtas. You see? Hindi siya. Hindi CU, Nakita niyo, hindi siya. Hindi yung CU. Si Jesus ang nagdadala ng kaligtasan po. Yan, napakahalaga po niyan. Kaya nga dito po sa isang bahagi pa na sinabi ng salita ng Panginoon, ano sabi dito sa John chapter 1, verses 12 to verse 13. Yet, to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God, children born not of natural descent, nor of human decisions or a husband's will, but born of God. Kaya sabi rito, sino mang tumanggap kay Jesus at naniwala sa Kanya. Hindi yung sinabi rito, yet all who knew Him. Hindi yung nakilala lamang siya, kundi sabi po rito, yung tumanggap sa Kanya at naniwala. Kanino? Sa Kanyang pangalan. Binigyan sila ng karapatan tawaging mga anak ng Diyos. Ako'y naniniwala na kayong lahat, hindi lamang nyo siya tinanggap, kundi naniwala kayo at nanampalataya kayo kay Jesus na siya lamang ang daan ng atin pong kaligtasan. Amen. Sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Napakahalaga po ng katotohanan yan. Hindi relihiyon, hindi Calvary Temple, hindi ang anumang church na narito sa mundo ang pwedeng magdala ng kaligtasan sa atin. Ang kaligtasan ay mapapasa atin lamang kung tatanggapin natin siya at mananampalataya tayo sa pangalan ni Jesus. Maliwanag na maliwanag, ano po? Kaya nga ako po'y umaasa na paglabas natin dito, ibang-iba talagang magiging tunay na sariwang ubas tayo. Nananariwa lagi. Bakit po? Sapagkat alam natin ang katotohanan ng salita po ng Panginoon. Kaya ito ho, binabanggit dito. I remind you, dear children, your sins have permanently removed because of the power of His name. Kaya kung kayo po'y lumapit sa atin pong Panginoong Hesus, tinanggap niyo siya bilang inyong Panginoon at tagapagligtas. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, yung inyong kasalanan, inalis ng tuluyan. Kayo tumatayo na ng mga matuwid, righteous before God because the righteousness of Jesus Christ ibinigay na sa atin. Ang kailangan lamang po natin gawin sapagkat ito ibinigay na sa atin, pangalagaan po natin. Amen. Huwag nating gagawin na iti maputikan, madumihan, kundi pangalagaan po natin and we can keep, maaari po natin mapangalagaan yung pong katwiran na binigay po sa atin ng Panginoon sa pamamagitan po ng pagkilala. There is power in the living Word of God and there is power in the name of Jesus. Kaya nga, natatandaan ko po yung aking pong kaibigan. Sila pinagpapastor noon sa Limay, Bataan. Yung pong asawa ni Pastor Rolando Dinglas, kapatid po ni Romy Dinglas, yung aking pong kamag-aral sa Bible School. At nang sila po ay naroon sa church sa Limay, Bataan, sapagkat yung pong church nila noong mga panahon yun, nasa gitna po ng bukid. So, madamo sa kapaligiran, at samantalang yung kanyang may bahay ay meron silang dirty kitchen sa labas, nagluluto, kukuha sana siya ng tubig na inumin doon sa kanilang banga. Kasi mga panahon yun, bihira lang yung may mga gripo-gripo pa. May mga banga sila noon. At nang siya'y kukuha ng inumin, nakita po niya na meron pong malaking ahas na nandun sa dingding. Malapit doon sa banga na kukunan niya ng kanyang inumin. Nabigla po siya. Alam po niyo, sa kanyang kabiglaanan, hindi niya sinabing, Jesus Maria Josep.
Baka sa inyo, meron pang ganon. Pag nagugulat, 3 pangalan ang binabanggit, tama ng isa lang. Amen. Alam niyo, sabi niya, nang makita po niya yung ahas, nagulat po siya. At sa kanyang takot, ang sabi niya, in Jesus' name. Totoo po ito. Ang nangyari, yung pong ahas, bumagsak na milipit. Nangisay, namatay. Bakit po? Sapagkat merong kapangyarihan ang pangalan ng Panginoon. Kaya nga, ito po ay pinapayo po sa atin anything that comes to us. Ano mang bagay na dumarating sa atin na ating pong binibigyan ng, sabihin po natin, kinatatakutan po natin, pinangangambahan natin, always pray in the name of Jesus. Kaya nga ito, sabi, pangalawa ho, hindi lamang po tayo merong kaligtasan sa pangalan ni Jesus, kundi sabi po rito, we have access, direct access to the Father. Meron po tayong isang diretsyo na daanan, patunguhan sa atin pong Ama. Binigyan po ng meaning itong salitang access. Ang sabi po rito, permission, liberty or ability to enter, approach or pass to and from a place or to approach or communicate with a person or thing. Entrance, entry, way in, means of entry. Sa Tagalog po, daanan, daan, paglapit, pagpunta. Yung pong ibig sabihin ng access. Meron tayo ngayong maliwanag, isang tuwirang daan. At ito po yung nangyari. Sabi po rito sa Ephesians chapter 2, verse 18. Ephesians 2:18, and now because we are united to Christ, we both have equal and direct access in the realm of the Holy Spirit to come before the Father. Kaya nga, sapagkat tayo meron ng pakikipag-ugnay, nakipagkaisa na tayo kay Kristo na atin pong Panginoon, meron po tayong isang tuwirang daan in the realm of the Holy Spirit to come before the Father. Pwede tayong lumapit sa ating Ama. Pwede tayong humingi sa Kanya anumang oras, anumang panahon. Sapagkat meron tayong kapangyarihan ngayon na ibinigay sa atin na tayo makapupunta na ng diretso. Wala nang protocol. Alam niyo yung protocol? Dadaan ka muna kung kani-kanino bago ka makarating kay Mayor. Nang makarating ka kay Mayor, pawis na pawis ka na sapagkat ang daming nakapila. Sa Panginoon, hindi ka papipilahin. Sa Panginoon, lagi kang naroon sa tinatawag po natin na, ano tawag sa senior citizen? Priority lane. Kung gawin kaya ng Panginoon yun sa panahong ito, na ang lumalapit sa Kanya priority lane, kawawa kayo. Kami, nauuna. Pero sa Panginoon, walang senior, walang junior. Amen. Lahat tayo, anytime. Ang sabi ng Panginoon, Jeremiah 33, recall unto me, tumawag ka sa akin, sasagot ako sa iyo, at bibigyan kita ng mga bagay na hindi mo pa nakilala at nalaman. Ibig po sabihin ay mga kahangahangang bagay, ibibigay sa atin ng Panginoon. Bakit po? Binigyan tayo ng isang tuwid na daan. In the Old Testament, meron po silang tinatawag na sa kanila pong paglalakbay sa desert before entering the promised land. Inutusan ng Diyos si Moses na gumawa po ng tabernacle. At yung pong tabernakulo ay nahahati sa 3 bahagi. Outer court, inner court, at saka yung pong most holy place. Sinasabi po na lahat ng tao, nung panahon yun na gustong humingi, may kailangan sa Panginoon, dumadaan sila una doon sa outer court, inihati dito ng saserdote hanggang doon sa most holy place. Yun ang proseso. Merong dinadaanan. Sabalit alam po ninyo, ang sabi ng Bible, na si Kristo ay mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. When He shouted the word, it is finished. Tapos na. Naganap na. Ang sabi po ng Bible,
yung pong kortina na humahati doon sa holy place at doon sa most holiest place. Ang sabi po, ito ay nahati mula po itaas hanggang ibaba, nasira yan, nawasak yan. Nang ibig pong sabihin, hindi lang mga saserdote ang pwedeng pumasok sa kabanal-banalang dako, kundi tayong lahat ngayon ay binigyan ng karapatan na lumapit sa Panginoon anytime na kailangan mo siya. Sapagkat yun po ang sinasabi rito na kapangyarihan ng pangalan ng Panginoon, meron tayong diretsong access. Meron tayong diretsong daan patungo sa Panginoon. Nung araw po, pasensyahan po ninyo pag sinasabi ko lagi nung araw, totoo naman yung araw, panahon namin yun. Kapag ka po kami ay nagsabi mag-aasawa na, meron pong tinatawag sa amin na palapit. Hindi nyo alam mga bata ito eh. Kukwento ko lang sa inyo. Pag sinasabi pong palapit, aakit kami ng bahay. Pero hindi kami diretso ang pumupunta. Kasama kami, pero meron po kami tinatawag ng padrino. Pag sinabi pong padrino, yun yung aming ambassador. Hindi kami magsasalita, siya magsasalita para sa amin. Sabihin ng aming mga padrino, yung kinukuha namin padrino, yung talagang kakilala nila at yung kaibigan nila para malakas. Ika nga. So, sa ganong kaparaanan po, sa paggamit namin tinatang na padrino, pinag-uusapan, itong mga bata, gusto na rin magpakasal, ganito. Naaayos po ang lahat. Ngayon ho, pag tayo lumalapit sa Diyos, hindi niyo na kailangan si Holy Mary. Sementeryo lang yun. Amen. Kasi sabi, si Holy Mary daw po, si Maria ay tagapamagitan natin sa kanyang anak. Hindi po totoo yun. Wala na kinakailangan tayong gumamit pa ng sinumang tao para makalapit sa ating Panginoon. Sa pamamagitan po ng kamatayan ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, wala nang kortinang humahati, wala nang harang, diretso na tayong lalapit sa Panginoon ngayon. At yun po ang kagandahan na ating malaman ng kapangyarihan ng pangalan po ng ating pong Panginoon. We have direct access. Diretso na po tayo. Amen. Kaya kung kayo po'y mananalangin, may papanalangin kayo may sakit, huwag niyo nang tatawagan si pastor. Pastor, meron pong papanalangin, pwede po samahan ninyo kami. 2:00 ng madaling araw, isipin nyo, tatawagin yung pastor para manalangin lang sa may sakit. Hindi na kinakailangan ng pastor doon. Binigyan kayo ng authority ng Panginoon. Amen. Kahit kayo, pwede nyong ipanalangin. May sakit, sino man, naalihan ng masamang espiritu, kayo ang pwedeng manalangin. Hindi na kung sino-sino pa. Bakit po? Sapagkat ang panalangin, hindi lamang tinatanggap yung panalangin ng mga pastor. Panalangin ng mga nakipag-kaisa na kay Kristo. Yung mga saved na mga tao, meron silang tuwilang daan upang lumapit po sa atin pong Panginoon. Amen po ba? Kaya nga, salamat. Sino mo magpapagamit sa Panginoon sa ganung paraan? Amen. Panalangin nyo. Huwag na kung sino-sino pang sasabihin, sandali huwag ka munang mamamatay ngayon. Bukas na lang, dahil sasabihin ko pa sa mga kasiyo ko. Hindi na ho. Ano siyo-siyo na yan? Hindi na kinakailangan sila pa manalangin para may sakit sa mga may sakit. Kayo mismo, pwede yung ipanalangin. Amen. Meron nga pong mga believers, yun po naman, mga extremist naman yun, ang trabaho nila, naghahanap talaga ng mga may sakit. Hindi naman ganun sinabi na hanapin yung mga may sakit, panalangin. Hindi po. Hindi natin trabaho maghanap ng may sakit at papanalangin natin siya. Sino may sakit sa inyo? Hindi po ganun. Kundi, kapag tinatawag ng pangangailangan, kailangan panalangin, huwag nang tawagin mo sino-sino pa, kayo mismo ang siyang manalangin. Maliwanag po ba yan, mga kapatid? Ephesians 3, verses 11 to verse 12. Ang sabi po rito, this was according
to the eternal purpose that He has realized in Christ Jesus our Lord, in whom we have boldness and access with confidence through our faith in Him. Yun po, ang binabanggit dito, boldness and access with confidence through our faith in Him. Maliliwanag po itong mga verses nito. Romans chapter 1, verses 1, 5, verses 1 and 2. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Therefore, through whom we have gained access by faith in this grace, in whom which we now stand, we boast in the hope of the glory of God. All these verses is pointing to us today that you and I have direct access sa atin pong Panginoon. Meron tayong tuwiran na magagawang pakikipag-ugnayan sa Kanya. Sabi pa rin dito ng Panginoon, I am the door. John chapter 10, verses 9 and 10. I am the door. Ako ang pintuan. Kung sino mang papasok sa akin, siya ay maliligtas at siya'y hahayo at makakasumpong ng sariwang pastulan. Ang magnanakaw ay napaparito upang magnakaw, pumatay at sumira. Ako'y naparito upang bigyan kayo ng buhay at bigyan ng kasaganaan nito. Napakaliwanag po ito. Ang sabi ni Jesus, ako ang pinto. Hindi yung church ang pinto. Amen. Kaya nga, paalala sa mga young people na narito, kung meron kayong gusto, diyan sa katabi nyo, huwag na kayong gagamit. Nung araw po, sabi ko naman nung araw gumagamit pa kami ng tulay eh. Sino gumamit ng tulay nung araw sa panliligaw? Pakisabi mo nga sa kanya, I love you. Oy, sabi niya, I love you. Eh, kamukat-mukat yung tulay ang naging asawa eh. Dahil yun ang nagsasabi lagi ng I love you eh. Kaya nga ito, pag meron kang direct access, panalangin, Panginoon, magsasabi na po ako ng I love you sa nililigawan ko, tulungan po niyo ako, bigyan niyo ako ng boldness, access. At makikita po niyong gagawin ng Panginoon. Kaya ito po, hindi na kailangan ng sino-sino pa mang tao o sino pa man sa ating pong ginagawang paglapit sa Panginoon. Sabi niya, ako ang pinto at sino mang papasok sa akin, makakasumpong ng kaligtasan. Amen po ba? O, kumusta po? Pasas na yata. Nangunguluntoy na eh. Alam niyo yung pasas, ano, yung ubas, tumatagal, natutuyo yan, nakukulubot. Sa Kristiyano, walang kulubot sa pananampalataya. Amen. Pwedeng mangulubot yung ating itsura, pero wag natin pangulubutin ang ating pong faith. Amen. Kaya nga, sabi po rito sa pambahagi ng salita po ng Panginoon na nais ko pong basa. John chapter 15, verse 16. Sintan po ninyo ako. You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit. Fruit that will last. Fruit that will remain. And so that whatever you ask in my name, the Father will give you. Ganun po kapangyarihan ng pangalan ng Panginoon na sabi niya rito, ano man ang hingin ninyo sa aking pangalan, sa Ama, ay ibibigay ko sa inyo. Pero warning po, sapagkat wag lamang natin, kung tayo po'y magko-quote ng verse at gagamitin natin, live verse po natin pa naman, wag lamang isang bahagi. Kasi ang iba, ito lang ang sinasabi nila. Whatever you ask in my name, the Father will give you. Ano mang bagay na hingin mo sa Ama, ibibigay sa iyo. Pero titingnan po natin ang context noon. Bakit sinabi yon? Bakit sinabing ibibigay ko ang anumang hingin nyo sa akin? Ang context po, mababasa po natin ay ito. Kayo'y aking pinili at itinalaga na kayo ay humayo at magbunga. At yung bunga ninyo, kinakailangang manatili.
Ibig po sabihin dito, kinakailang tayo bilang Kristiyano, meron tayong kinukuha, meron tayong ini-evangelize, meron tayong pinapatotohanan kung gaano katotoo ang Panginoong Hesus, nagpapatotoo tayo sa kanila at dinadala natin sa Panginoon. At kung ganon ang ginagawa ninyo, doon lamang masasabi ninyo na hingin ko ang namang bagay sa Panginoon at ibibigay niya sa akin. Kasi akala po nila, magic word yon. Yung salitang, ask anything in my name and the Father will give it to you. Akala nila, magic word. Kaya nga, hingi ng kung ano-ano. Kasi yung sabi hingin ko sa pangalan ni Jesus, ibibigay sa akin. Hingi ng kung ano-ano. Hingi ng asawa, hingi ng bahay, hingi ng pera. Kung ano-anong hinihingi sa Panginoon. Hindi nangyayari. Bakit? Sapagkat kinaligtaan, yung bahaging una na nagsasabi, kinakailangan kayo'y mangalap, magkaroon ng mga kaluluwa na nadadala sa Kanya at kaluluwa na mananatili sa atin pong Panginoon. In other verses, sinabi po ang mga katotohanan ito sa 1 John chapter 5, verse 13. Sa unang bahagi po, sabi po rito, I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. Kaya nga, anumang bagay na hingin mo, ibibigay sa iyo ayon sa Kanyang kalooban. Nakukuha po ninyo. Kaya nga, hindi yung hingi ng hingi lang. At pag hindi nabigay, nagtatampo tayo sa Panginoon. Dapat hinihingi lamang natin ay yung ayon sa Kanyang kalooban. Sabi nga ni Pastor Manny kagabi, mali. Yung iba kasi pagka merong galit sa puso, ang panalangin nila iba. Sabi naman ng Panginoon, hingin ko ng bagay sa Kanya at ibibigay sa akin. Panginoon, dinadalangin ko nitong nililigawan o yung kung ito, na binigo ako, Panginoon, patandain mong dalaga. Hindi kalooban ng Diyos yun. Hindi ibibigay sa iyo yun. Yung hindi nagpautang sa akin, Panginoon, patayin mo. Hindi yung didinggin ng Diyos yun. Hindi yun kalooban ng Diyos. Ang didinggin lamang ng Panginoon, yung kalooban niya, yung panalangin ayon sa Kanyang kalooban. Maliwanag po ba? Sabi mo sa katabi mo, mag-ingat ka sa pananalangin. Hindi yung hingi lang ng hingi, kinakailangan ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen. So, pangatlo po, dito tayo magwawakas ngayong umaga. Tayo po, mahalagang malaman po natin yung ating pong spiritual power sapagkat sabi po rito sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus, the most powerful name, we have authority in His name. Meron po tayong autoridad. Yung pong salitang power at authority ay almost synonymous. Halos magkatulad po. Kung meron mang pagkakaiba ay gabuhok lang ang pagkakaiba. Pero yung pong dito ang pinanggit ay hindi power. Kundi sabi po rito, authority in His name. Meron po tayo rito kapatid na manananggol. Tagalog na Tagalog yan. Alam niyo manananggol? Ha? Ano yung manananggol? Abogado. Ito yung mga millennial ngayon, hindi na alam yung mga term natin nung araw. Meron po tayong kapatid na abogado rito. Sa mga ilan na meron mga pag-aari po, halimbawa po ay in their absence, kung wala sila at meron silang mga pag-aari dito, nagbibigay sila sa kanilang kakilala, kasambahay, ng tinatawag po na SPA, Special Power of Attorney. At ito pong power of attorney ito ay nagbibigay ng kapamahalaan doon sa nabigyan ng power of attorney na maaari po siyang mag-dispose ng mga ari-arian na kahit hindi na po sabihin pa sa may-ari,
pwede niyang pagbili na meron pong limitasyon kung hanggang saan yung kanyang pwedeng ipagbili. Ano ho? Tama po ba yun? Ayun. Pero, meron po naman tinatawag dito na general power of attorney. Pag sinabi pong general power of attorney, yung po'y kapamahalaan na kahit wala sila, anumang naisin na nabigyan ng general power of attorney, pwede po niyang i-dispose. Sa atin po, hindi lamang po limitado yung ating pagkakaroon ng kapamahalaan. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad nung siya'y nabubuhay pa dito sa ibabaw ng lupa, ang sabi po niya, ay bibigay ko sa inyo. Ang sabi po niya rito sa Matthew chapter 16 verse 19, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Promise po niya yan. Pangako yan ng Panginoon. Nasabi niya sa kanyang mga alagad noon, bibigay ko sa inyo ang susi ng kaharian ng langit. Pinangako po niya sa kanyang mga alagad niya, sa kanyang mga disciples. At ito po'y nagkaroon ng katuparan nang siya po'y mabuhay na maguli doon sa patay. After His resurrection, ang sabi po niya ay ito, ang katotohanan, ang sabi po niya, lahat ng kapangyarihan, all power, ang sabi rito sa Matthew 28 verses 18 to verse 20, all authority in heaven and on earth has been given to me. Lahat ng kapamahalan sa langit, sa lupa, ibinigay na sa akin. At ang sabi ng Panginoon, yung pangako ko sa inyo na ibibigay ko sa inyo ang susi ng kalangitan ng tangkaharian ng Diyos. Ngayon, yung kapamahalang ibinigay sa akin, ibinibigay ko naman sa inyo. So the power, the authority that was given to us through the name of Jesus Christ ay general power po. Lahat magagawa po natin sa pamamagitan po ng pangalan ng atin pong Panginoon. Nakukuha po ba natin? Kaya nga hindi ho sinabing pwede ka lamang manalangin kung ang sakit ay sipon, okay yan, panalangin mo. Pag nilalagnat, okay pa rin yan. Pag may allergy, okay, panalangin mo. Pero pag cancer, wag na. Tawagin mo yung mga pastor. Hindi ho ganun. All authority, sabi ni Jesus, ibinigay sa akin. At yung binigay sa akin, ibinibigay ko naman sa inyo. Kaya nga yung Great Commission, ang sabi niya, go into all the world. Humayo kayo sa buong sanglibutan. Ang sabi rito, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Binasa natin kanina, all authority, Matthew 28, 18 to 20, is given in heaven and on earth was given to me. Therefore, ang sabi po niya rito, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always to the very end of the age. Yun po ang tagubilin sa atin ng Panginoon, mga salita na atin pong mapanghahawakan. Sapagkat ang salita po ng Panginoon, ayon po sa atin na pag-aralan, ay buhay. Langit at lupa ay lilipas. Dadapat ang salita po ng ating Panginoon ay mananatili magpakailanman. Amen po ba? Kumusta na po? Kumusta na kayo? Pasas na ba? O ubas pa? Ubas pa. Kaya panatiliin yung pagiging ubas ninyo. Huwag yung pag-uwi ng bahay, bigla kayo naging pasas, naging makulit kayo sa bahay, naging kung ano-ano naman pinagsasabi nyo sapagkat hindi nakaluto ng ulam, hindi nakaluto ng pagkain, kung ano-ano naman pinagsasabi nyo sa bahay. Pasas lagi. Amen. Amen. May nag-amin sa pasas eh. Amen. Amen. Napakaganda po na lagi kayo nakikita ng mga tao sa labas na yung inyong aura, yung inyong kapahayagan ay talagang nakikita yung buhay na Diyos sa inyong mga pagkatao. Kaya dito po ang sabi rito sa Mark 16:15, go into all the world and preach the gospel to all creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe
will be condemned. Maliwanag po yun. Sila nasasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Subalit yung hindi sumampalataya ay hahatulan. Kaya nga, ito po'y panawagan po para sa atin. Baka po, sakali, sa ating kalagitnaan, wala pa nung talagang lubos na nananampalataya, lubos na sinuko ang kanilang buhay sa Panginoon, lubos na tinanggap si Jesus sa kanilang puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Kinalulungkot ko pong sabihin, kung ganun pa ang inyong kalagayan ngayon, ang sabi ng Bible po, salita ng Diyos, kayo ay hahatulan. Subalit sila na tumanggap ng buong puso sa atin pong Panginoon, hindi sila tatanggap ng hatol sa kanilang mga buhay. At ano pa pong sabi? And these signs will accompany those who believe in my name. They will drive out demon. They will speak in new tongues. They pick up snakes in their hands. And when they drink deadly poison, it will not hurt them. And they will place their hands on sick people and they will get well. Ito po ang mga ministry na binigay sa sino mang tumanggap kay Kristo at naniwala sa kanyang pangalan, na kung saan makikita ng mga tao ang mga milagro na ginagawa po sa pamamagitan po ng makapangyarihang pangalan ng ating pong Panginoon. Amen po ba? Kaya nga, every time po, meron kayong dinalaw na mga kaanak, kaibigan sa hospital, pag meron po kayong pagkakataon, pati yung katabi niya, sa kama, kung siya po ay naroon sa kwarto na meron mga kasama. Sa akin po, ginagawa ko yun, miski sa Amerika po. Pag kami po merong hospital visitation sa mga kapatid, hindi lamang po siya pinapanalangin. Kasi pag nananalangin po kami sa may sakit, yung ibang pasyente nakatingin. Talang ko po, siguro, sabi ko, nag-iintay din sila. Kaya pag nilapitan po namin, do you want to be prayed for also? Takot sila. Talagang gustong-gusto po nila. Samantalahin po natin ang ganung pagkakataon. Huwag tayong matakot na manalangin. Bakit po? Hindi naman tayo nagpapagaling eh. Si Jesus ang nagpapagaling. Ang trabaho lamang natin, sundin yung kanyang tagubilin. Sapagkat ang sabi po naman dito sa atin, binigay na sa atin ang lahat ng kapamahalaan. Kaya nga, ito ho ay makikita po natin sa ating pong panahon ngayon, mga mananampalataya, sabi ko lagi sa mga pastor po natin dito, I prayed na ang church na ito ay magiging distinct, magiging kakaiba. Sapagkat sa church na ito, sikapin po natin makita ang kapangyarihan ng Diyos na gumagalaw sa buhay ng mga tao, salvation, healing, ang makikita ng mga tao. Sino ang gagawa nito? Hindi si Jesus. Kayo na binigyan, tayo na binigyan ng kapamahalaan ng ating Panginoon na gawin natin ang mga ministeryong ito. So, saan man kayo pupunta at ano man ang inyong gagawin, pag meron kayong oportunidad, gawin ninyo ang pinagagawa ng Panginoon. Evangelize. Amen. Naalala ko po nung araw na naman. Kasi kami po ni na Brother Rene ay kasama po kami sa Full Gospel Businessmen's Fellowship noon. Meron pong panahon na kami nagkakaroon ng pagtitipon-tipon sa iba't ibang lugar, sa Mindanao, sa Baguio. Pagka po kami meron free time, pupunta kami ron sa, ano ba yung pinupuntahan doon na Mines View Park. Doon po kami, at naroon kami mga kalalakihan, makikita po itong kapatid na ito, nandun na sa isang lugar, meron ng kausap na tao. Hindi naman niya kilala. Kausap niya, sapagkat dinadalan po niya ng mabuting balita. Amen. Ganun po ba? Ganun ang mga nananariwang Kristiyano. Kumusta na kayo? Nananariwa. Kung kayo nananariwa, kahit saan, dadalhin ninyo ang salita ng Panginoon upang yung sabi niya, hingin nyo ang anumang bagay sa aking pangalan, ibibigay ko sa inyo. Mangyayari yon kapag ginawa nyo ang mga bagay na kalooban ng Diyos. Anong kalooban ng Diyos? Maligtas ang mga tao. Sino ang gagawa nun? Kayo at ako. Amen po ba? Huwag natin kalilimutan, there is power in the name
of Jesus. Uling talata po natin dito po sa Psalms chapter 5, verses 11 to verse 12. But let all who take refuge in you be glad. Let them even sing for joy. Spread your protection over them, that those who love your name may rejoice in you. Surely, Lord, you bless the righteous. You surround them with your favor as with a shield. Paikutan po tayo ng pabor ng Panginoon. Kapag ka po ating tinanggap ng buong puso, may kapangyarihan ang pangalan ng aking Panginoon. At dahil dito, gagamitin ko ang pangalan ni Jesus para makapagkaroon pa ng kaluluwa na tatanggap sa Kanya. Amen. Tayo po'y yumuko, tayo po'y manalangin. Salamat po, O Diyos, napakabuti po niyo sa amin. Ikaw, ang siya nabigay sa amin ng aral na ito upang matutunan po namin, Panginoon, ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kapangyarihang espiritual na kailangan po namin sa panahong ito. Salamat po, pinupuri ka po namin. At kung meron narito ngayong umaga, Panginoon, na hindi ka palubos na tinatanggap sa kanilang buhay bilang Panginoon ng tagapagligtas, mga tao na maaari para pang naglalaro sa kanilang buhay pananampalataya, hindi nila dinidibdib, hindi nila siniseryoso ang kanilang relasyon sa iyo, Panginoon. Nawa ang umagang ito ay maging daan upang sila, Panginoon, ay magkaroon ng pagiging makatotohanan sa kanilang ginagawang pananampalataya at paglilingkod sa inyo. Salamat po